Mula ng gabing iyon ay malaki ang pinagbago ni Carlo. Nakita ni Aura kung gaano to ka-sweet at maalalahanin na lalo nakadagdag sa pagmamahal niya rito. Wala silang formal na napag-uusapan tungkol sa kanila, ngunit tuwaring nagkakaintindihan na sila. Madalas ay lumalabas sila at may pagpapasalamat niyang hindi nagtatagpo ang landas nila ni Michi. Kapag wala itong meeting, hatid sundo siya nito sa school. Hindi niya alam kung nananaginip lang ba siya. Pero kung sakali man ay ayaw na niyang magising. Sapat na sa kanya ang ganoon. Ang makapiling lang ito ay sobra-sobrang kaligayahan na para sa kanya. Masarap ba? Tanong niya nang tinikman nito ang niluto niyang kare-kare. Halos pigil hininga siya habang nilalasahan nito ang ulam. Napakunot noo ito. Bakit? Tanong kagad niya. Ano ba to? Pochero? Tanong nito na tumingin na sa kanya. Kari-kari yan? Iba ba ang lasa? Nag-aalalang tanong niya na kumuha ng kutsara at tinikman ang niluto. Ang yabang mo talaga, nainis na sabi niya na matikman ang ulam. Hindi naman lasang pochero. Natawa to ng malakas na halatang niloloko lang siya. Napipi kung kinurot niya ito sa tagiliran na tuloy na rin sa pagtawa. Hindi ka naman mabiro. Of course, masarap and I think this is the best kare-kare I ever tasted. Anito na lumapit sa kanya at kinulong siya sa mga bisig nito. Bulahin pa ako, nakangiting sabi niya na lumingon dito. Anyway, pinaghirapan ko yata ang pagluluto dahil alam kong dito ka magdi-dinner. Sa halip na sumagot ay iniharap siya nito at hinagkan sa mga labi. Hindi niya yun tinutulan. Sa halip ay nagpaubaya pa siya. Mabuti na lang at sila na lang ang nasa kusina. Teka, lalamig tong kare-kare. Kumain na tayo. Aniya na itinulak ito ng bahagya. Mamaya na lang. Reklamo nito na akmang muli siyang kakabigin, ngunit umiwas siya. Hinubad niya ang suot na apron at tinilan ito sa kamay. Nagugutom na ako. Aniya habang palabas sila ng kusina. Nakasalubong pa nila si Charing na tahimik lang na nakatingin sa kanila. Hindi na niya pinansin ang pag-ingos dito sa kanya. Kahit wala siyang kasiguruhan, sa relasyon nila ng binati kontento na siya. Total ay gusto naman siya nito at alam niya na isang araw ay mamahalin din siya nito. Kaya naman naipangako niya sa sariling mag-aaral ng mabuti para kahit paano, hindi siya maging alangan dito. Ang sweet niyo naman, kinikilig na sabi ni Olga. Habang nakatingin sa bagong bestida na bigay sa kanya ni Carlo. Kayo na ba ni Sir? Interesadong tanong ito na walang ngiti sa mga labi niya. Hindi ko alam. Napatingin sa kanya si Olga. Anong hindi mo alam? Day, halata namang special ang pagtingin sa'yo ni Sir. At hindi ba sabi mo na halikan ka na niya? Tumango siya. Pero wala naman siyang nililinaw. Hindi ko alam kung kami na o parte pa rin to na pagkukunwari namin. Hay nako, kung parte pa rin yun palabas nyo bakit napaka-sweet niya sa'yo kahit dito lang sa bahay? At saka hindi ba sabi mo, sinabihan kanya na gusto kanya? Nalalaki ang mga matang nagsabi sa kanya ni Olga. Yun na yun. Alam mo naman ang mayayaman at gawapong tulad ni Sir. Hindi yan marunong manligaw. Napangiti siya sa sinabi nito. Marahil ay tama ito pero kahit paano nakadama siya ng takot sa isang bahagi ng isip niya. Dito ka pala nakatira sa bahay ni Carlo? Mataray na sabi ni Michi nang pagbaba niya nasa sala na ito ng malaking bahay. Nakataas ang kilay na nakapamewang ito. Nakakapanibago ka, Aura. Ang gaganda ng suot mo. I'm sure galing lahat yan kay Carlo. Akala ko stupida ka pero nagkamali ako dahil napakatalino mo pala. Sarkastikong sabi nito matapos siyang tingnan mula ulo hanggang paa. Hindi siya nakapagsalita. Nasa likuran lang niya si Olga. Kung inaakala mo na kaya mong agawin sa akin si Carlo, mag-isip-isip ka na muna at tumingin sa salamin. Hindi ang isang katulad mong tatalo sa akin. Pang-insulto niya sa kanya. Kapag nalaman ng mami kung ginagawa mong ito, I'm sure kakailanganin ng pamilya mo na maghanap-hanap ng ibang matitirhan. May pananakot sa tinig nito. Huwag mo silang idamay dito. Mangiyak-ngiyak na sabi niya. Napangiti ito. Hindi ko alam na nag-aalaga pala ako ng ahas at kahit bihisan ka ng bihisan ni Carlo, hindi maitatago yun ang katotohanan na dati lang kitang katulong. Teka, sumusobra naman yata. Singit ni Olga na hindi na nakatiis. Olga, wag. Saway niya sa kaibigan ng humarap kay Michi. Bahala ka na kung anong gusto mong isipin pero wag mong kalilimutang hindi na ako ang dati mong alalay. Lakas loob na sabi niya. Nawalang ngiti sa mga labi ng pinsan. Matapang ka na, pero nakakaawa ka naman. Tila nang iinis na sabi nito. Ako, alam ko kung nasan ako sa buhay ni Carlo. Alam kong mahal niya pa rin ako. Ikaw, sigurado ka ba na
Tutrutan ka niya? I know Carlo very well. He just wants to spite me by using you. Natigilan siya sa sinabi nito. Ganun ba ito kasigurado sa pagmamahal ni Carlo? Aura, I always get what I want and Carlo is mine. Don't forget that. At tinalikuran na siya nito. Tuloy-tuloy itong lumabas ng malaking bahay at sumakay sa kotse nito. Napakayabang ng Michi na yun. Gigil na sabi ni Olga na makaalis ito. Tila nangihinang mga tuhod na napaupo na lang siya. Natatakot siya. Alam niyang katotohanan ng mga sinabi ni Michi. Alam niyang mahal pa rin ito ni Carlo. Isa pa, paano kung paalisin nga ng mommy nitong pamilya niya sa bahay na tinitirahan nila na pag-aari ng mga to? Akala mo kung sino? Natigilan si Olga nang makitang umiiyak siya. Aura, huwag mo nalang pansinin ng Michi na yun. Kaya ganun yun dahil hindi niya matanggap na ayaw na sa kanya ni Sir Carlo. Tama naman si Michi. Ginagamit lang siya ni Carlo laban dito at masakit ang katotohanan na yon. Pero tinanggap niya dahil mahal niya si Carlo. Linggo nang isama siya ni Carlo sa pag-golf nito sa Tagaytay Highlands. Tulad ng dati, napaka-sweet nito sa kanya. Lunod na lunod sa kasiyahan ang puso niya. Nagulat siya nang makitang naroon din si Michi, kasamang ilang mga kaibigan nito. Walang alam si Carlo na pinuntahan siya ni Michi sa bahay. Minabuti niyang huwag na lang ipaalam dito. Carlo, lumapit sa kanila si Michi. Nakahanging blouse ito at walking shorts. Labas ang mahaba't makinis nitong binti. Humalik ito sa pisngi ni Carlo at tila wala siya doon na hindi man lang sinulyapan. Nandito ka rin pala, ani Carlo. Nagaya kasi sina Lizzie at Gerald. Malambing ang tinig na sabi ng pinsan na humawak sa braso ng binata. And they'll be happy to see you. Mamaya na lang siguro, Michi. Sumulyap sa kanya si Carlo. Tuturuan ko pa kasing mag-golf si Aura. Napataas ang kilay ng pinsan sa sinabi nito. Sandali lang naman please, ngumiti ito sa binata pagkuway tumingin din sa kanya. Hihiramin ko lang sandali si Carlo, anito sa kanya, hindi siya nakakibo. Ano ba ang dapat niyang isagot? I'm sorry Michi, pero mamaya na lang siguro. Ani Carlo na hinawakan siya sa kamay. Excuse us. Nang lumingon siya dito ay baka sa mukha nito ang galit. Maghapon halos sila sa Tagaytay. Tinuruan siya ni Carlo na mag-golf. Natitiyak niya nakita ni Michi ng yakapin at kintalan siya ng halik sa mga labi ng binata. Hindi niya alam kung sinadya nito yon dahil alam nitong naroroon si Michi at nakatingin sa kanila. Aura, hindi ka ba nag-e-enjoy? Tanong nito nang mapansin ang pananahimik niya. Nag-e-enjoy? Pilit ang ngiting sagot niya. Are you sure? Paniniyak nito. Oo naman. At tumayo siya para yayain ito. Ituloy mo ng pagtuturo sa akin ng golf. Tumayo ito at ninakbayan siya. Hindi yun ang naging huling pagkakataon na nakita nila si Michi. Sa tuwing lalabas sila o dadalo sa mga kasayahan ay palaging naroon ito. Halatang sinasadya pa nito na kunin ang atensyon ni Carlo. Hindi niya maitanong kay Carlo kung alam ba nitong naroon din si Michi sa mga pinupuntahan nila. Marahil ay natatakot siyang magtanong dahil natatakot siya sa maaring maging sagot nito. Kapag niyayakap at hinahalikan siya nito, gusto niyang isipin na totoo ang lahat ng iyon. Lahat ng sweetness at pag-aalala nito. Ngunit sa isang bahagi ng isip niya ay naroon ang malinaw na katotohanan na ginagamit pa rin siya nito. Nasasaktan man ay binabaliwala niya ang lahat. Sumama siya kay Olga na mag-grocery to. Nagtatawanan pa silang magkaibigan habang nag-aabang ng taxi nang matigilan si Olga. Napasunod ang tingin niya sa tinitingnan nito. Si Carlo, pababa mula sa kotse dito nag-iisa. Kasama nito si Michi. Mabilis siyang hinila si Olga sa malapit na kotse upang hindi siya makita ni Carlo. Nakita pa niya nang humawak sa braso nito si Michi. Nakasakay na sila ng taxi ngunit wala pa rin siyang kibo. Si Olga hindi rin nagsasalita. Tila pa napakaramdaman siya. Ang mga mata niya ay nakatuon sa labas ng bintana. Nagsiselo siya, ngunit anong karapatan niya? Wala silang relasyon ni Carlo at alam naman niyang kaya siya binibigyan nito ng importansya ay dahil ginagamit siya nito. Pero kanina, nang makita niyang magkasama si Carlo at si Michi, iisa lang ang ibig sabihin nun. Maaaring nagkabalikan ng dalawa at hindi na siya kailangan pa ni Carlo. Hindi niya napigilan ang pag-iyak, umaasa siyang mamahalin din siya ng binata dahil sa mga pinapakita nito sa kanya. Pero nagkamali siya. Aura, ani Olga. Okay lang ako. Pilit ang ngiting pinunasan niya ang luha sa mga mata. May awang napatingin sa kanyang kaibigan. Hindi kaila dito ang totoo niyang nararamdaman para kay Carlo. Nang mga sumunod na araw ay pinilit niyang maging kaswal sa harap ni Carlo na tila walang nangyari.
Dito ka nga sa tabi ko. Anito nang maupo siya sa upuang malayo dito. Hindi siya kumilos, kunway inabalang sarili sa pagtingin-tingin sa magazine. Nagulat pa siya nang ito ang tumayo at tumabi sa kanya. Bad mood kaya ata, puna nito. Hindi, pagsisinungaling niya. Ayaw niyang may mahalata ito sa kanya. Tinitigan siya nito na tila pinag-aralan kung totoo ang sinasabi niya. Ngumiti siya rito at kunway inirapan to. May dumi ba ako sa mukha? Punchline ko yan. Nakangiting sabi nito na hindi inaalis sa mukha niya ang mga mata. Tinititigan mo kasi ako at naiilang ako. Aniya na dinaan sa birong pagsasalita. Para kasing gusto kitang halikan dito. Kaya lang, tumingin to sa gawing kusina kung saan naroon ang mga katulong. Baka itulak mo na naman ako. Pagbibiro nito, napangiti siya. Naalala niya nang minsan palang halikan siya nito ay kaagad niya itong itinulak. Palayo dahil nakita niya si Charing at Manang Cora na nakasilip sa kanila. Ginagap nito ang palad niya at pinisil iyon bago idinikit sa mga labi nito at halikan siya. Ang mga gawin nitong iyon ang kahit paano ay nagbibigay sa kanya ng pag-asa na mahal na rin siya nito. I'm really happy when you're beside me but hindi nito na ituloy ang gustong sabihin. But what? Aniya na may kaba sa dibdib. Tinitigan siyang muli nito at hinaplos ng isang kamay ang pisngi niya. Napapikit siya nang dumampi ang mga labi nito sa kanyang mata. Pagkuway bumaba pa sa kanyang ilong at sa kanyang mga labi, hindi na siya nakatutol nang siilin siya nito ng halik. Wala na siyang pakialam kahit makita pa sila ng mga katulong. Ang tanging alam niya ay mahal na mahal niya ito. Lumamig nang niluto niyang ginataang tilapia pero wala pa rin si Carlo. Ang sabi nito'y sa bahay ito kakain at nag-request na ipagluto niya ito ng paborito nito. Ngunit nakailang init na siya ng ulam, hindi pa rin ito dumarating. Gusto sana niyang tawagan ito sa cellphone, kaya lang naunahan siya ng hiya. Nang matiyak na gagabihin ito ay niligpit na lang nila ni Olga ang lamesa. Nasa kwarto na siya ngunit hindi naman siya mapakali. Nag-aalala siya kay Carlo. Baka kung ano nangyari dito. Noon lang nangyari ang ganoon na nag-request itong ipagluto niya na hindi ito dumating ng maaga. Nagmamadali pa naman siya kanina, buhat sa school. Hindi na nga siya pumasok sa huling klase para maagang makarating sa bahay. Nang marinig niya ang pagpasok ng kotse nito ay mabilis siyang bumaba para salubungin to. Carlo, bakit gising ka pa? Tanong niya. Namamahay ang bango ng alak. Halata namang lasing ito. Mabilis siyang lumapit upang alalayan to. Gabi na, dapat natutulog ka na, sabi ni Carlo na medyo nabubulol dahil sa kalasingan. Kahit nahihirapan, tinulungan niya itong makapanhik sa hagdan. Mukhang naparaming inom mo, aniya habang papasok sila sa silid nito. Nakaakbay ito sa kanya at halos nakayakap na siya dito. Oo nga, sagot ni Carlo. Bukas mo na lang kainin ang pinaluto mo, sabi niya na bahagya atong tinulak ng mapatapat sa kama nito. Sorry nga pala, hinubad nitong suot na polo, nagkatinginan lang sila. Nagkayayaan kasi. Gusto mo ba ng kape? Tanong niya. Ngumiti ito, namumungay ang mga mata dahil sa kalasingan. Ikaw ang gusto ko, darling. Anito. Sige na, magpahinga ka na lang. Aniya, ngunit bago siya nakatalikod ay nahila na siya nito. Bumagsak siya sa dibdib nito. Carlo, bago pa niya naibuka mulang bibig, ay hinagka na siya nito. Gusto niya sanang tumutol, ngunit mas nanaigang kagustuhan ng puso niya. Yumakap siya at gumanti ng halik dito. Napapitlag siya nang maramdaman niyang bumaba ang mga halik nito mula sa kanyang leeg, pababa sa kanyang balikat. Tinulak niya ito ngunit hindi ito natinag. Naramdaman niyang naibaba nitong tirante ng duster niyang suot. Carlo, his mouth was everywhere, teasing and tormenting. Napapikit siya nang mariin when his mouth became so warmly erotic on her breast. She was already inflamed. She could feel the passion. She didn't dare understand. Mahal na mahal niya si Carlo and she was helpless against his demands. Her ribs were crushed against the wild beating of his heart. His hands slipped beneath her to arc her body upward against him. Then he soft. Her lips again, more gently this time. Automatically, she responded, slipping her arms around him, and everything was forgotten. Nagising siya sa mga halik nito. Nang mamulatan niya ito'y nakangiti sa kanya. Iniiwas niyang mga mata, nakaramdam siya ng pananakit ng katawan dahil sa namagitan sa kanilang dalawa. Good morning, sleepyhead. Biro nito sa kanya, nagising ako sa hilik mo. Akala ko tuloy nananaginip lang ako. Hoy, hindi ako nagihilik ha. Ani niya na hinawakan mabuting kumot na tumatakip sa kahubdam niya. Natawa ito ng malakas at niyakap siya. Just joking, pero it's nice to watch you while you were sleeping. Pinapanood mo ko habang natutulog ako? Para kang baby.
At tinalikan siya nito sa leeg na nakapagdulot ng libo-libong kiliti sa kanyang buong katawan. Carlo, bahagya niyang tinulak ang katawan nito palayo sa kanya. Baka may pumasok. Don't worry, I locked the door. Anas nito ng mga labi muli na namang naglalakbay mula sa kanyang leeg patungo sa balikat. Naramdaman niya nang alisin itong kumot na tumatabing sa katawan niya. Sapat upang makadama siya ng ginaw, mabilis siyang yumakap dito at muling naghinang ang mga labi nila na walang nadarama niyang hiya. Ang tanging mahalaga lang ng mga oras na yon ay magkapiling sila at pinagsasaluhan ng walang hanggang kaluwalhatian. Ang mga sumunod na araw nila ay naging mas makulay, kahit paano'y nawala ang mga alalahanin niya tungkol kay Michi. Kahit walang binabanggit ang binata na pananagutan siya nito, ay tiwala siyang doon na rin sila matutuloy at hindi pa man ay nangangarap na siyang maging Mrs. Gian Carlo Jose. Baka pwedeng ihatid na kita, ani Joey na kaklase niya na matagal na niyang nahahalatang may gusto sa kanya. Papalabas na sila ng gate ng school. Sorry Joey, pero baka kasi may sundo ako ngayon. Pagdadahilan niya rito kahit hindi siya sigurado. Nasusunduin siya ni Carlo ng gabing iyon. Ganun ba? Baka pwedeng sumabay na sa'yo paglabas. Simpatikong sabi nito. Mabait naman ito at wala namang masama, naisip niya. Natanawan kaagad niya ang kotse ni Carlo na naghihintay. May kaligayahan siyang nadama at mabilis na nagpaalam na sa kaklase. Ingat ka, pahabol pa ni Joey at nginitian niya to. Sino yun? Tanong kaagad ni Carlo nang bumabato ng kotse at pinagbukas siya ng pinto. Kaklase ko, si Joey. Walang anumang sagot niya na pumasok na sa kotse. Napakunot noo ito, walang kibot haba ang mga matay nakatuon sa kalsada. Naiilang siya sa pananahimik nito. Ang tahimik mo naman, nakangiting sabi niya. Masama bang pakiramdam mo? Naniligaw ba sa yung Joey na yon? Tanong nitong hindi tumitingin sa kanya, napangiti siya at biniro to. Selos ka naman. Bakit naman ako magsiselos? Seryosong sagot nito, natigilan siya. Bakit nga ba magsiselos ito? Sino ba ako? Naisaloob niya. Balak yatang manligaw, walang ganang sagot niya na nakadama ng inis at tinuon ng mga mata. Sa labas ng bintana, hindi na ito kumibo hanggang makarating sila sa bahay. Kahit sa dinner hindi ito sumabay sa kanya, hindi tuloy niya malaman kung nagsiselos ba ito o nasa bad mood lang talaga. Pinili na lang niyang paniwalaan ang huli. Kinabukasan ng magising siya ay nakita niya kaagad ang punpun ng rosa sa side table niya. May kasama itong note mula kay Carlo. I'm sorry about last night. Marami lang akong iniisip. Can you join me for breakfast? Masiglang nagayak siya na sarilit bago lumabas ng kwarto, nilagay na muna niya sa vase ang mga bulaklak. Napaka-sweet talaga nito. Alam niyang kahit hindi siya sinasabihan nito ng I love you, ay may puwang na rin siya sa puso nito. Kaagad siya nitong kinintala ng halik sa mga labi nang bumaba siya. Masaya niyang binati ito na magkaharap na sila sa komedor. Thank you sa bulaklak. Ikaw bang namitas nun sa garden? Aniya na may pagbibiro sa tinig. Umaapaw sa kaligayahan ng puso niya, natawa ito ng malakas. Actually, pinapitas ko lang yan kay Olga. Pag-amin nito, wala na kasing time para mag-order ako sa flower shop. Okay lang, at least tipid, aniya. Napatingin siya sa gawing kusina at nakitang nakangiting kinindatan siya ni Olga. Nang makaalis ito para pumasok sa opisina, itinulungan niya si Olga sa paglilinis ng kwarto nito sa itaas. Tingin ko ay okay na kayo ni Sir Carlo. Panunukso nito sa kanya habang nagpapalit ito ng sapin ng kama ni Carlo. Inaya ka na ba ng kasal? Bakit naman ako iayayain kagad nun ng kasal? Natatawang sabi niya na inaayos sa mga damit ni Carlo. Hindi kumibo si Olga. Narinig niya na pabuntong hininga to. Napatingin siya rito. Para saan naman yung buntong hininga mo? Tanong niya. Umamin ka nga sa akin, Aura. Seryosong sabi nito. Sumulyap siya rito. Ano naman yon? Totoo bang may nangyayari na sa inyo ni Sir Carlo? Diretsang tanong nito. Natigilan siya sa narinig. Hindi niya inaasahan ang itatanong na yun nito. Narinig ko lang na pinag-uusapan ni Charing at Manang Cora. Kasi nakita raw ni Charing nung isang umaga na lumabas sa kwarto mo si Sir Carlo. Napayuko siya sa hiya. Aura, alam ko na wala akong pakialam dahil personal mo ng buhay yan. Pero ayoko namang maisahan ka ng ganun na lang, anito. Hindi ko naman sinasabing ganung klaseng lalaki si Sir Carlo pero natatakot ako para sa'yo. Hindi siya kumibo. Lumapit ito sa kanya. Alam ko na mahal mo si Sir Carlo pero dapat gamitin mo rin ang utak mo. Hindi puro puso. Anito na inakbayan siya. Huwag kang mag-alala, Olga. Mahal ko si Carlo at hindi ko basta isusukong pagmamahal na yon. Alam kong mamahalin din niya ako. Malungkot siyang umiti dito. Hindi inaasahan ni Aura ang pagdating ng nanay niya sa Manila. Galit ang tita Ivy mo. Anang nanay niya na ang tinutukoy ang mami ni Michi. Pinaalis niya na tayo sa bahay. Pati ang tatay mo, pinaalis sa kiskisan. Nay,
Kalimutan na raw natin ang pagiging magkamag-anak natin dahil sa ginawa mo kay Michi. Mangiyak-ngiyak na pagkakwento nito. Kaya napilitan akong lumuwas at hanapin tong address na pinadala mo sa amin. Hindi niya malaman kung anong ipapaliwanag dito. Naiyak na niyakap niya to. Nay, wala naman akong ginagawang masama. Naniniwala kami sa'yo ng tatay mo, anak. Pero galit na galit sa'yo si Michi at ang mga magulang niya. Pati ang tatay mo pinagsalitaan pa nila. Hindi niya akalain na tototohanin ng pinsan ng banta sa kanya. Ano ang gagawin niya? Pati ang pamilya niya idinamay nito. Mga agaw karaw at ahas. Patuloy na pagkakwento ng nanay niya. Napaaway nga ang tatay mo sa daddy ni Michi dahil sobrang sakit ng mga sinasabi laban sa'yo. Hindi siya nakakibo. Nang dumating si Carlo, pinakilala niya ito sa nanay niya. Nagulat pa siya ng magalang tung nagmano. Sinabi niya kay Carlo ang ginawa ni Michi. Hindi ito nagdalawang isip na magbigay ng tulong sa pamilya niya. Nahihiya man ay wala siyang ibang pagpipilian kung hindi tanggapin ang malaking perang bigay ni Carlo. Hindi ba nakakahiya naman kay Carlo, anak? Tanong ng nanay niya nang iabot niya rito ang pera. Mabait si Carlo, Nay. Nobyo mo nga ba siya? Tanong niyang muli dito. Natigilan siya. Hindi malaman kung anong sasagot sa ina. Dahil siya man hindi alam kung ano nga ba siya sa buhay ni Carlo. Opo, pagsisinungaling niya at iniba ng usapan. Saan nga pala kayo lilipat, Nay? Sa Ibaw-Baw ba na, doon sa tiyahin ng tatay mo, sagot nito. Malaking tulong din itong pera para sa paglilipat namin. Sabihin niyo na lang kay tatay na minsan uuwi rin ako at palihim siyang tumingin sa gawin ng study room. Ipapakilala ko si Carlo. Gwapo't mayaman si Carlo, kaya pala galit na galit sa yung pinsan mo. Komento ng nanay niya. Basta anak, mag-iingat ka palagi dito. Kahit mayaman niya si Carlo ay huwag kang paiisa. Ang nanay talaga, mahal ako ni Carlo at nag-aaral lang ako pero papakasal kami kapag nakatapos ako. Pagsisinungaling pa niya upang hindi ito mag-alala. Pero anak, hindi pa rin maganda na dito ka nakatira sa bahay niya. Baka kung anong isipin ng ibang tao. Kung ako ay may tiwala sa'yo, hindi natin hawak ang isip ng iba. Nakonsensya siya sa tinura ng ina. Nagalok pa si Carlo na ihatid nilang nanay niya sa terminal ng bus. Habang pabalik na sila sa bahay ay nakadama siya ng lungkot. Gusto niyang sisihin ang sarili dahil sa pagmamahal niya kay Carlo hindi na niya inisip ang pamilya. Huwag ka nang malungkot. Kung gusto mo kapag wala kang pasok sa school at maluwag naman ang schedule ko, ay dalawin natin ang pamilya mo sa probinsya. Nito nang makitang wala siyang kibo. Salamat sa tulong mo. Pinilit niyang ngumiti kahit ang toto'y nalulungkot siya. Wala yun. Kung tutuusin ay kasalanan ko naman ang lahat. Ginalit ko si Michi, kaya pati pamilya mo napagbuntunan niya. Napatitig siya ng gagapi nitong palad niya. Iyon ang mga sandaling nakakalimutan niyang lahat. Ang lungkot at ang takot. Mahal mo na ba ako? Gusto niyang itanong dito, pero wala siyang lakas ng loob na gawin.